Mapagpalang araw po. Minsan na naman, nandito tayo sa tahanan ni Kuya Adores. Yan po, ano? Na upang magdala ng mabuting balita o salita ng Diyos. Yun nakasulat po sa Biblia. O amen. Ang Biblia ng mga pastor. Yan. Kaya po tayo gumagamit ng Biblia para matiyak natin, masigurado natin, hindi po tayo madadaya. Ano? Gumagamit tayo ng chapter and verse ng Bible na siyang ating pinag-aharalan. Kasi po, ang salita ng Diyos ay nakasulat sa Biblia. At itong salita ng Diyos sa Biblia, ito po yung ginagamit din ng Diyos sa buhay natin para maging maayos po ang ating pananampalataya. Kaya pagdating ng araw, yung pananampalataya natin, yan po ang hinahayos ng Panginoong Diyos. Amen. Ano po? Kagaya rito sa kasulatan ng sabi ni Apostol Pablo, pero bago tayo papalahot sa pagbubulay ng mabuting balita o ebanghelyo o salita ng Diyos, lalapit muna tayo sa Panginoong Diyos sa isang panalangin. Panginoong Diyos, sa aming Ama, kami po'y dumudulog sa luklukan ng iyong biyaya upang pangunahan kami sa iyong pag-aaral ng iyong salita upang sa ganon kami po'y mabusog sa aming pagkain pangkaluluwa. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Yung Biblia po ang ginagamit natin. Hindi tayo gumagamit ng iba't ibang mga libro, magazine, o anumang babasahin o referensya kung tawagin. Ang gagamitin natin mismo Biblia. Ganito ang masusulat. Sabi kay Apostol sabi ni Pablo kay Timoteo sa 2 Timothy chapter 3 verse 14. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga haral na natutunan mo at matibay mong pinaniniwalaan sapagkat kilala mo ang nagturo sa iyo. Kasi mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihan magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. 16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiya ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan at pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. 17. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at tanda sa lahat ng mabubuting gawain. Ano daw po ang banal na kasulatan? Yan ay magagamit natin para ituwid po tayo. Lahat aayusin po sa atin. Kasi nga po bilang tao, marami po tayong kapalpakan na pinagagawa sa ating buhay. Limbawa, kapag ikaw ay may sakit at kailangan mo ng psychiatrist, yung psychiatrist, doktor yun. Pag gagamutin ka niyan, gagamit siya ng mga libro. Yung kanya na pag-aralan, yung mga libro na sinulat ng kanilang naging mga profesor sa university. Pero kinakaligtaan nilang basahin ang Biblia. Hindi po ganon. Mas maganda po ang gamitin kapag isa kang psychiatrist, ang gamitin mo hindi lamang mga libro na pinag-aralan mo, kundi una mong gamitin ang Biblia. Kasi yung Biblia po, yung salita ng Diyos nandito,
Yan ay may kapangyarihan. May kapangyarihan po ang salita ng Diyos. Kasi Diyos ang may salita, Diyos, kaya may kapangyarihan. Pero yung mga libro na ginagamit ng mga psychiatrist, ginawa lang ng mga tao yan, base sa kanilang experience. Kumbaga, pasalin-salin lang yan. Hindi gaya ng Biblia. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ano daw ang Biblia? Ay na may kapangyarihan. Oh, may kapangyarihan. Totoo yan. Tingnan nyo ang sulat ni Apostol Pablo, Roma 1:16. Hindi ko ikinaiya ang salita ng Diyos o magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. May kapangyarihan po ang salita ng Diyos. Kaya kung nag-aral po kayo sa psychiatrist, maging doktor kayo ng psychiatrist, mas maganda, Biblia po gamitin ninyo at saka nyo gamitin yung mga libro ninyo. Bakit? Baka sa salita ng Diyos pa lang, sa Biblia, diyan pa lang gagaling ng pasyente ninyo eh. Hindi ko po sinasabing masama yung mga libro na ginagamit ng mga psychiatrist ha. Ang kinukumpara lang natin. Sapagkat yung salita ng Diyos may kasamang kapangyarihan. Kaya sabi ni Pablo, hindi ko ikinaiya ang alin, ang salita ng Diyos. Sapagkat may kapangyarihan ito. May kapangyarihan ito. Alam nyo, pagdating po sa Diyos, wala pong imposible. So ano lang dapat gamitin? Salita ng Diyos muna. Halimbawa, pagka may nagpatawag sa akin, ipanalangin ko raw siya. Kasi may karamdaman. Ang ginagawa ko po, binabasa ko muna sila ng Biblia. Noong araw po, merong akong Bible study na matanda na rin, may senior citizen na rin. After ng Bible study namin, sabi ko, manalangin na tayo kasi tapos na tayo, magpasalamat na tayo sa Diyos. Ang ginawa nung matanda po, inawakan yung kamay ko. Sabi ko, bakit? Inawakan ng kamay ko. Sabi niya, ipanalangin mo naman ako. Nagpa-pray. So, ang ginawa ko, pinag-pray ko naman po siya. Noong sumunod na mga linggo, na bumalik ako sa kanyang tahanan, iba ng tono ng kanyang salita. Kesyo, pinagaling daw siya ng kanyang mga gamot na ininom. Hindi ko lang masabi, pinagaling ka ng Diyos. Kasi naniniwala siya sa iyo, biroy, anawakan ng kamay ko. Ganun po talaga ang tao. Pero yung tao na yon, wala na po siya. Matagal nang namatay, ano? Kaya ang Biblia po, ang sabi ng Pablo, yan ang magtutuwid sa iyo. Sa iyong pananampalataya, sa iyong maling gawain, sa iyong buhay araw-araw. Yan ang magtutuwid sa iyo sa buhay mo. Tandaan nyo po, kaya kumisa nasabi ng iba, nung araw, meron po akong Bible study na pulis siya. Sabi niya sa akin ang nasabing pulis, at saka na lang. Tsaka na lang. Kasi pinakilala siya sa akin ng isang matanda na kasama ko noon, si Tatay G. So, sabi ng pulis, huwag ngayon. Tsaka na lang. Pag-retirado ako. O, kita nyo po. Anong sabi niya? Pag-retirado na ako. O, sige kako. Usapan lalaki. Pag nag-retiro ka, ngayon, dumating ang araw po, nakalimutan ko na siya. At nasabi sa akin ng kasama kong matanda, nagretiro na pala yung pulis.
So, ang ginawa ko, pinunta ko yung pulis. Mukhang maghahanda sila ng inuman eh. Kasi nag-iihaw po sila ng isda, yung malalaking isda eh. Sabi ko sa kanya, o paano? Nabalitaan ko, retirado ka na. Nagretiro ka na sa iyong pagkapulis. At ang usapan natin, saka tayo magbabible study kapag retirado ka na. Kaya nandito ako bilang lalaki, nag-uusap tayo lalaki sa lalaki. Kaya pwede na ako mag-Bible study dito kako sa tapat ng bahay niya. Habang nag-iihaw siya ng isda. Noong una, madulas eh. Dumudulas-dulas. Alatang umiilag siya. Sabi ko sa kanya, bilang lalaki, magpakalalaki ka kako. Lalaki akong kausap. Anong sabi mo? Pag hindi ka na pulis, ngayon hindi ka na pulis, retirado ka na. Kumbaga sa chess, na-checkmate siya. Na sinabi ko lalaki sa lalaki, usapan natin. Hindi na makaiwas. Sige, sabi niya, pero sandali lang, kanya pa eh. O, kita nyo? Para lang mapagbigyan ako. Sandali lang, sabi niya. Sabihin, huwag matagal. Siyempre, kako, sandali lang. Gawa ng, yala naman yung pinunta ko, kako, yung matupad yung pinag-usapan natin. Ayon. Meron pang isang dumating na pulis, naka-civilian naman. Active naman sa serbisyo yun. Nagsimula kami mag-Bible study. Dahil maiksi lang naman, sabi ko, bigyan mo lang ako 5 minuto, dinaretso ko na sila ng aral ng Biblia. Bilang pulis. Siyempre, ano pa bang gagawin ko? 5 minuto lang eh. Yan, dinaretso ko sila bilang mga alagad ng batas, men in uniform. Yun ang pinaksa ko sa kanila. Alam niyo po ba kung ano sabi ng mga kababayan nandun nakikinig? Ginan niya sila. O, lagot kayo. Lagot kayo. Bakit kaya nasabi ng mga babae na lagot yung mga pulis? Kaya sabi ko, okay yan, tama na yan. At least, napagbigyan mo ako. Sana, magkaroon pa ng susunod na pag-aaral ka ako. Pero huwag ka naman magmadali ka ako. Tapos, hindi ko kilala yung civilian eh. Naka-civilians eh. Bata pa. Sabi ko, Brad, ano ba pangalan mo? Para naman makilala kita. Alam niyo po ba na sinabi ng pulis na naka-civilian? Huwag na. Baka kung saan pa makarating ito. Sabi ko, huwag kang mag-alala. Di naman ako chismoso eh. Yung nasabi ko pong pulis na yon, sila po yung na-wanted kay Mayor Lim nung araw. Na pinakukuha ni Mayor Lim, dead or alive. Siguro, nalalaman nyo na yon. May kinasangkutan po silang ulidap. Oh. Sila po yung ulidap. Sipin nyo, pulis, ulidap sila. Malaking pera. Nung si Mayor Lim, natanggal sila sa serbisyo. Pero, di ko alam kung nakabalik pa after na mawala si Mayor Lim sa tungkulin kasi ganyan naman ang kalagayan ng mga pulis eh. Sometimes, pagka malakas ka sa mga iba, pwede ka makabalik. Pero ang kagandahan po dito sa sinasabi kong retiradong pulis, yun po ang nagbukas o nagindahan sa kanya para makinig sa salita ng Diyos. Sa isang pagkakataon, dumaan po ako sa kanila, nagbabaka sakali. Yung pala, nakabili pala ng lupa doon sa Batangas. Kaya sabi niya sa akin, di na ako naglalagay dito sa bahay. Doon na ako nakatira ngayon sa Batangas, nakabili ako ng maliit na lote doon, kanya. Yun na lang aking pinagyayaman. At ang maganda rito, sabi niya sa akin, alam mo, sabi niya, magbuhat ngayon, nakikinig na ako ng salita ng Diyos. Meron nagpupunta doon sa amin, sabi niya, sa Batangas. Nakikinig na ako, sabi niya.
Yun po yan ang kagandahan ng salita ng Diyos. May dalang kapangyarihan. Siyempre, bilang alagad ng batas, maraming kalokohan yon. At alam ko naman yung kalokohan nila. Alam niyo po, yung isa kasama nila nung araw, nung wala na sa serbisyo yun, nilapitan ko, hiningan ko ng tulong eh. Meron akong hinahanap na tao, sabi ng nanay niya, Pastor, pwede ba hanapin mo yung anak ko? Ilang araw ko nang hindi nakikita eh. Pag ihanap mo nga sa presinto, baka nakakulong na o kaya baka namatay na. Oh. Hiningan ko tulong yung kasama ng pulis na sinasabi ko na nagretiro na. Alam niyo, sabi ng isa, ay, sabi niya, Pastor, hindi ako nakikialam na yan. Bakit? Takot sila eh. Alam nila, magaganyan sila eh. Hindi na ako nakikialam yan, magbuhat na magretiro ako, sabi niya. So, natagpo ko po yung taong hinahanap ko sa mismo presinto nakakulong. At sa loob ng presinto po, nag-Bible study ako. Kasi sabi ng pulis doon, yung arresting officer, kung sino, tinanong ako, sino ko, at kung anong kaugnayan ko sa taong hinahanap ko, sabi ko, ako po yung spiritual, nagdadala sa kanila ng spiritual. O sige, mag-Bible study ka rito. Sabi niya, kahit na busy siya, nandoon na po yung mga asunto sa mga nakakulong. So, nag-Bible study po ako sa presinto. Ano po? Yan. Kaya yung salita ng Diyos, nagpapabago ng buhay ng tao, kagaya ng sinabi ko, pero ngayon patay na po yan eh. Nung araw, nung dumanuli ako sa bahay nila, sabi ng kanyang kapatid, ay wala na si kuya, patay na. Sabi ko, hindi ko, ngayon ko lang nalaman. Oo, mga mag-iisang taon na rin yan, sabi niya, namatay na. Na-stroke, sabi niya. Kaya siya namatay. At least, yung napasimula ko yung pangangaral sa kanya, sabi niya na, huwag matagal, sandali lang tayo, yan naging dahan upang siya makinig ng salita ng Diyos. Alam niyo po, yung pakikinig ng salita ng Diyos, ang sabi ni Apostol Pablo, ganito ang mababasa sa Roma, chapter 10, verse 17. Ang sabi ni Apostol Pablo, kaya pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Lahat ng tao, kaibigan, magkakaroon lamang ng pananampalataya yan kung may pangangaral about Jesus Christ. Kaya ako po bilang mangangaral ng salita ng Diyos, ang dinadala ko po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ito po Panginoong Jesucristo na ito po ang magliligtas sa ating mga tao. Dito po sa 1:3:16 at 3:16 at 17, ganito po ang mababasa. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisang anak na si Jesus, upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa 17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak si Jesus, hindi pangatulan ng parusa ang tao o sa sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. So, ang papel ng Panginoong Yesus upang iligtas po tayo, hindi po para parusahan. Ang sabi po sa unang 1, ganito naman ang mababasa natin. Unang 1:3-8. Ganito nakalagay. Kaya't naparito ang anak ng Diyos si Jesus upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Yan. Alin ang wawasakin ni Jesus? Yung gawa ng dyablo sa buhay natin. Kung tayo po ay nabubuhay sa mga masamang gawain sa ating buhay, yun ang wawasakin ni Jesus. Kapag isusuko mo ang buhay mo kay Jesus.
Yun ang wawasakin niya. Yung gawa ng diablo sa buhay ng tao. Kagaya na sinabi ko, yung naretiradong pulis. Likong pulis po yun. Likong pulis sila. Bullied up sila. Pero nung matanggap niya po yung pangangaral, isinuko niya ang buhay niya kay Jesus. Kaya sabi ko sa kanyang kapatid, alam mo, kahit papaano bago man lang mamatay ang iyong kapatid, nakatanggap siya ng salita ng Diyos. Yun ang maganda. Kasi po ang pangangaral upang ituwid tayo. Yung mali nating gawain, itutuwid po tayo ng Diyos dyan. Kaya naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng diablo sa buhay natin. Kung ano man yung gawa natin ng mga masama, kapag binigay na natin ang buhay natin kay Jesus, lahat ng masama nating gawa, wawasakin niya. Hindi po papayag ang Diyos na tayong mga tao ay maging kampon ni Satanas. Lahat tayo gusto ng Diyos magkaroon ng kaligtasan. Kaya po pinadala si Jesus. Upang ang kasalanan natin na hindi natin kayang bayaran, si Jesus po nagbayad sa ibabaw ng krus. Siya po naghirap, nagdusa. Nangipako po siya sa krus at namatay at nabuhay na maguli. Kaibigan, kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay ninyo kay Jesus, kung gusto nyo pong mabago ang buhay ninyo, anong sabi ni Jesus? Come to me, all of you. Lumapit kayo sa akin, halika kayo mga may mabigat na nararamdaman sa buhay, kayo may daladalang mabigat na pasanin sa inyong mga balikat. Jesus Christ invited us. Inanyayahan tayo ng ating Panginoong Yesus. Bakit? Alam niya kasi wala tayong magagawa. At siya lang ang tanging makakagawa ng tulong sa atin. Amen? Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin na pangangaral ay napakahalaga sapagkat dito po magsisimula ang pagbabago ng mga tao. Yung likong buhay ng tao, dito po magkakaroon ng pagbabago. Sa kanyang pakikinig sa Ebanghelyo, gaya sinabi ni Pablo, na ang Biblia may kapangyarihan upang ituwid ang buhay ng tao. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Kuya Ador. Dito sa kanyang tahanan, sa Barangay 94, na dati po siyang chairman dito sa kanyang barangay. Pero hindi na po siya pwede kasi may kapasanan din po siya, na-stroke siya. Po, dating kagawad, then naging chairman. Pero ang biyaya ng Diyos naman sa kanya, ang salita ng Diyos, pinapapasok sa kanyang tahanan. Yan po ang kagandahan ng salita ng Diyos. Hindi niya po tinatanggihan, pinapapasok sa kanyang puso't kanyang tahanan. Salamat po, inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, Kuya Ador. God bless us all. Papayo!